Diyos marhay na pagkaunto po sa inugamos mga kabarangay na naghahalat po kan sa tuya na programa digdi sa Bicol TV ang Pulis Kasanggahan in Focus. Pwede ba kita magbati kay good morning as in good evening dahil live po kita nahihiling via Facebook live sa page kan Bicol TV Sorsogon Sirigman minsan na natatag kita duman sa FB page kan Sorsogon PPO kaya 3-in-1 ang pagbati worldwide. So mga kabarangay, ani na naman po ang sa tuyo na programa kung saan maghahatod kita nin mga impormasyon hali man sa mga nagkairimitaran niyato na mga police station siringman unit kan Sorsogon Police Provincial Office na magtatao sindan nin mga karagdagan information para po sa Indo para po sa Satuya as seen ang mga naging activities maninda siringman mga accomplishments kan mga nakaaging aldaw. Atod po inisa sa Indo kan Satuya po na Provincial Director si Police Colonel Alex C. Daniel ang Satuya po na bagong Provincial Director. So abangan po nindo ang Satuya na mga makakaibahan ngunyan. 8 na mga police stations o 7 na mga police stations sa na unit ang second mobile force company asin 7 na mga police stations po digdi sa probinsya nin Sorsogon kung saan ihatod maninda maaraman man po niyato lalong-lalo na kan mga nakaaging simana o nakaaging aldaw naging bising marhay kita na mga kapulisan dahil po sa pagbisita ni Bagyong Christine sa Satuya na lugar. Maranganit bako man masyado inubos ang mga munisipyo pagka rapadoha ni Christine. May mga munisipyo lamang po kita sa probinsya ni Sorsogon na limitado man ang mga distroso. Pasalamat kita. Pero may mga nagkaigwaman po nin mga areas, mga munisipyo na mga flooded areas sa probinsya nin Sorsogon. Pero ang Satuya po na mga kapulisan naging maagap sa pag-asin na naging marahayman ang preparasyon kan Satuya ng mga kapulisan sa pag-search and rescue ngunyan nasa relief operation na kita sa pagtabang na kita ang clearing operations niya may mga naging activities po kita asin naghanda man po sa tuwing ng mga kapulisan kay ini na RSSF ang standby support force reactionary standby support force kan sa tuya po ng mga police station. So kung sa madaling sabi ini ng mga rescuers niya ng mga kapulisan ay nag-standby sinda asin sinda pa mismo ang nagruluwas kay ito nag-monitor kan sa oras kan kakusugan kan sa tuya kakusugan kan bagyo na Christine digdi po sa Satuya na probinsya. Siring man kan mga nakaaging simana naging very busy man po ang Satuya mga kapulisan sa pagbabantay kana Satuya po ng mga kababayan na mga naghiriling kay ito ng mga activities in connection with the Kasanggayahan Festival 2024. May mga activities ito na talagang pigdadagsakan ng mga tao sinkan saro nga na ang last na naging matawong marhay ang bag-o mag-abuo na si Christina yaon na si Christine may konserto sa may Sorsogon Sports Arena kung saan maski gani nag-uuran mga kabarangay magpuon ng ang concert nag-uuran na pero yaon dagsa ang tawo sa sports arena talagang na-appreciate kan sa tuya ng mga kababayan ang musika umuran man uminit talagang yaon ang sa tuya ng mga kababayan pero ang sa tuya man ng mga kapulisan umuran uminit yaon man talagang nagbabantay kami sa mga tao na dain hanggang kimadiskwado
sa oras kan mga activities na pigaranap ka na nakaaging kasanggayahan Festival 2024. Naging makulor man ang kasanggayahan, matarayum po lagad na bitin dahil nga ni po kay ni na bagyong Christine. Siring man ngunyan pa sana mga kabarangay dakol na ng mga coordinating conferences ang pigwa atindiran kan sa tuya ng Provincial Director na si Police Colonel Alex C. Daniel para paghandaan naman ini po na masunod na bagyo na ngangaranan ini na Leon garo ka isog kan Leon KL tama Christine Leon asin may sana din nang magsunod last na ini si Leon na mag-agi digdi sa tuya na probinsya so yahon ang paghahanda kan sa tuyang mga kapulisan asin mga disaster risk reduction management offices kan iba-iba na mga munisipyo siring man of course kay riba iyan kan sa tuya ng mga chiefs of police sa asin mga first commanders sa bilog na probinsya nin Sorsogon yaon ang paghahanda preparasyon para of course maaraman ta talaga mailatag ta maiplanuhanin marhay ang mga pwedeng mangyari ini sa oras nin kakaigwa nin mga kalamidad na arog kay ito na nangyari kan mga nakaaging aldaw. So pasalamat kita ta limitado man ang mga nagkaigwa nin injuries sa tuya ng mga kababayan, mga kabarangay digdi sa probinsya nin Sorsogon. Lagad dai nanggad malingaw pag sa oras kan arog kayan na mga kalamidad dai malingaw na magpangadji yan ang ang number one weapon ang pangadji na dapat mailikay kita sa anuan na mga remalaso. Sige, punahan ta na mga kabarangay ang sa tuya na mga pagtataon ng impormasyon hali po dyan sa second Mobile Force Company. Ayun, so isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at sa aking mga kasama, Ma'am, Sergeant, Master, at sa lahat po ng nakikinig at umaantabay sa ating programang Pulis Kasanggayan in Focus. Ako nga po pala si Patrolman Michelangelo Renagno 30s, Assistant po PICAD PNCO at RPSB Focal Person ng Sorsogon 2nd PMFC. Kami po ay pinamumunuan ng aming matikas na Acting Force Commander, Police Major Gabby T. Surilla, at pinaparating po sa inyo ang isang mapagpalang hapon. So Master, napag-usapan po natin ang about po sa bagyo. So kami po sa munisipyo po ng Bulan, kasama po natin ang kapitbahay po natin na Bulan Municipal Police Station, ay nagkaroon po kami ng rescue operation po sa Barangay San Isidro, Bulan, Sorsogon po. Kasama po natin dyan ang masisipag nating mga kapatid sa MDRRMO Bulan. So nagpapasalamat po kami sa pinaka mabilis na aksyon na binigay sa atin ng MDRRMO Bulan at naagapan po natin ang nangangailangan ng tulong sa araw ng sakuna. So, patuloy po ko, Master, sa aming PICAD accomplishment po. Nagkaroon po kami noong October 7 po ng training and seminar po sa paggawa po ng dishwashing liquid po. So, ito pong dishwashing liquid po ay naituro naman po ito sa atin ng Menro at ng Bulan sa pamumuno po ni Ma'am Kelly po. So ito po ay inandog natin sa mga people's organization po na ating nasasakupan sa Bulan po, sa Barangay Aquino po specifically. So sila po ay nabigyan natin ng ang pansamantala na trabaho or pagkakakitaan sa kanilang pang-araw-araw na gastusin po. So yun po ang ating ipinandog sa kanila at alam naman po nating matutustusan po noon ang kanilang pangangailangan. So patuloy po ako, Master, sa aming operational accomplishment bilang isang mobile force company po. Ay kami po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid na mga naliligaw ng landas. Yun. So under po ng aming programang Task Force Balikloob Program at ECLIP, under po ng EO70 or NTF LCAC po. Kami po ay nagkaroon po ng isang matagumpay na isang surrendery po
sa Bulan. So kasama po natin dyan ang ating kapitbahay na Bulan Municipal Police Station. So kami po ay nagpapasalamat sa nagtitiwala sa Philippine National Police na pinagkakatiwala po ang kanilang buhay na magbalik loob sa pamahalaan. Kasi po ang ating EO70 or ang NTF-LCAP, ang Task Force Balik Loob program po under ng ICLIP, ay hindi lamang po ang ating mga kapatid or kapamilyang magbabalik loob sa pamahalaan ang mabibigyan ng mga libreng serbisyong panglegal at pangpinansyal. Gayun din po ang inyong mga kapamilya. Kaya po ang lagi naming ang tugon sa mga ating mga kababayan na nag-aantabay sa ating programa ay kung kayo po ay may mga kakilala, nalaman, narinig, at nasagap na balita or impormasyon patungkol po dito sa ating mga kapatid or kapamilya na gustong magbalik loob sa pamahalaan, kami po sa Sorsogon 2nd PFC ay gaya nga lagi namin sinasabi, open arms and open legs po kaming tinatanggap kayo upang kayo po ay magbalik loob sa pamahalaan. Gayun din po, Master, iwan ko na lang po ang aming hotline number upang kung kayo po ay may mga impormasyon na pwedeng iparating sa amin, pwede nyo po kami makontak. Kami po ay 24/7 na open po. So, ang cellphone number po namin is 0933-8126252. I repeat po, 0933-8126252. Kami rin po ay may mga Facebook page kung kayo po ay gustong dumulog sa amin patungkol sa mga katanungan or kung ano man po ang kailangan nating masagot. So, Master, yun lamang po sa 2nd PFC. Maraming salamat po. So yan po mga kabarangay ang sa tuya po na mga naging activities kan Second Mobile Force Company kan mga nakaaging aldaw, and of course ang sa indaman po na naging aksyon pagtugon kay mga tabang pagtaonin tabang sa tuya ng mga kababayan diyan sa Bulan, sa area kan Bulan. Taaran po ba ganindo mga kabarangay, bako lamang po ang iba niya tong mga kabarangay na apektado kaito na nag-aging bagyo. Alagad may mga personnel man po kita na apektado ang sa inda po na mga harong pigbaraha man sa diyan po, lalong-lalo na sa area kan Bulan, may mga personnel kita diyan na ang sa indang mga harong binaraha man. So mas naiinot pa nga ni po niya mo na tabangan ang iba kaysa samuya po na sa diring pamilya. Yan po ang sinumpaan niya mo na tungkulin, ang sinumpaang tungkulin na sa oras kan mga arog kaiyan na mas naiinot pa talaga ang ibang tao na tabangan kaysa sa diri niya mong pamilya. Sabi nga ni, bayan muna bago ang sarili. Yan po So, ang sa tuya po na masunod na magtataon ng impormasyon, hali po dyan sa Pilar Municipal Police Station. Maray na hapon po sa gabos po sa atong digdi. Sendo po, Master. Sa kaibahan ko po digdi yan. Maray po nga hapon sendo gabos. Sa gabos po na iiling po kayo ng programa pong Police Kasanggayahan and Focus po. Maray po nga hapon sendo gabos. Ako po si Patrolwoman Mary Jean Midel from Pilar MPS po sa pangunguna ng aming mabutihing officer in charge na si Police Captain Bea, Brian C. Bea po. Sige, ang unahin po natin, Master, is yung ginawa po namin during na sa Bagyong Christine po, sir. Nakipagtulungan po ang Pilar MPS po sa MDRRMO po during the flood of Christine po. Kasi mayroong mga barangay po sa Pilar MPS na binaha din po. Nakipagtulungan po ang Pilar MPS tapos MDRRMO. Katuwang po ang DILG at mga DSWD na nag-conduct po nagbibigay po ng relief goods. Ayan. Katuwang po ang ating Pilar MPS para i-distribute po yung mga relief goods sa mga barangay po na naapektuhan po ng bagyo po. Tapos, during po sa operational accomplishment po namin, Sir Mike, is may 3 po kaming naaresto na wanted person at mayroon din po kaming isang illegal fishing po. Nagkakandak din po ang PICAD ng mga barangay visitation po para maipaabot po ang mga concern ng bawat barangay po sa PNP at matulungan po silang maibahagi po kung ano po ang kanilang gustong layunin para po sa
kabutihan po ng sa Pilar po. Tapos, nag-conduct din po Sir Mike ng mga blood donor, ang personnel po ng Pilar MPS. Tapos ngayon po ay resume na po yung biyahe po ng biyaheng Masbate po. Okay na po yung biyahe po. Sa Pilar Port po, Sir Mike. Yan lang po. Sige, ang mga kabarangay, iyon man po ito ang mga naging aksyon, naging mga activities sa tuya po na mga kaibahan dyan sa Pilar Municipal Police Station. As in, sa oras po baga ka ito mga kabarangay na mga nasabitan na mga activities kan nakaaging simana, kan aldaw. Ang sa tuya po mismo na Provincial Director si Police Colonel Alex C. Daniel on hand, talagang yaon siya naglilibot, nagmo-monitor kan mga activities, siring man kay ito na mga sa oras kay ito na kasanggayahan activities. Yaon po siya talagang naglilibot, pigmo-monitor ang sa tuya po na mga personnel, as in ang katawhan mismo yaon siya naghihiling talaga, pig-obserbaran niya siring man kay ito kan panahon kaya nakaaging aldaw ini na panahon kan Christine, ini kan panahon kan bagyo, yaon po nagpaparalibot po ang sa tuya na Provincial Director para masiguro ang kaligtasan kan personnel, siring man kan kaligtasan kan mga barangay o mga katawang community sa mga area na naapektaran kan bagyong Christine digdi po sa probinsya ni Sorsogon. Sige mga kabarangay, isunod ta po ang sa tuya na kaibahan hali po dyan sa Matnog, Sorsogon. Good afternoon. Good afternoon po, Sir Mike, and sa mga kasama ko po natin dito. Ako po si Staff Sergeant Bernice Garland, sa Assistant PICAD PNCO sa pamumuno po ni Police Captain Jonathan M. Hapa ng Matnog MPS. During the kasagsagan po ng bagyong type Christine, ang Matnog MPS po ay nag-conduct ng patrol during na bagyo po and then na ano namin yung baha po dun sa barangay Manhumlad, and on the spot po ay tumulong po kami sa rescue operation ng mga nabaha po dun ng mga residents po. Na kami din po ang nakipag-coordinate sa BFP and then sa Coast Guard para po mayroon po tayong equipment during the rescue operation po, and mas productive po ang ating rescue operation. And then tinulungan po namin silang dalhin papunta sa evacuation center po. And then after po noon, tumulong din po kami ng pagbigay ng mga relief goods sa mga barangay na may mga relief goods na po nung gabi po yun. And then kinaumagahan po ng bagyo. Nag-assist po kami during relief good operations. Pamimigay po ng relief goods. And then sa amin naman pong operational accomplishment, meron po kaming arrested na 2 katao po sa violation of PD 449 or sa illegal gambling po. And then sa service of warrant po for the crime of theft, may 1 katao po kaming aresto. And sa aming intensified conduct of campaign against illegal loose firearms, meron po kaming voluntary surrendered na isang .45 caliber pistol po. And then meron din po kaming arrested by virtue of warrant of arrest for violation of RA 8048 or as amended by RA 10593 or Act providing regulation of cutting coconut tree. So far po, yan pong aming operational accomplishment for the month of October. And sa amin naman pong PICAD activity, continuous naman po ang aming conduct of barangay visitation, school visitations, and yung mga dialogues po, and BPATS training po sa mga barangay. Yun po, Sir Mike. Kan nakaaging nakalipas na bagyo dyan sa Matnog, kumusta ang flow kan trapiko dyan? Dahil po baga may mga
stranded vehicles kita, Yes siring po. man may mga stranded passengers kita dyan sa Matnog. So far po, hindi naman po naantala yung flow ng traffic po. Nung hindi pa po nagbaha yung highway po. Mm. Kasi maayos naman po yung sa blue lane po baga ng mga stranded na mga truck. Systematic naman po ang queuing ng mga truck po natin. Habang wala pa pong biyahe, meron po tayong designated na lane po sa kanila sa blue lane po. Kaso, Duman sa sa Blue Lane, pigbaha ito? Pigabot kang tubig? dun po sir sa Manhumlad and may Oo. part po sa Pawa, may Oo. mga, ano man lang po sir, hindi naman masyadong Pero, mataas. Pero ito man giraray ang mga Yes behikulo na yung naka-standby. mga mababang bihikulo po, Oo. hindi po nakakadaan. May ang mga mataas po, nakakadaan naman po. So ngunyan, kung ang sa Pilar Port, nag-resume na ang biyahe, Nag-resume- kumusta ang Matnog Port? Kaninang umaga po sir, nag-resume na po. Nagpapapasok na po sila sa port and then may biyahe na po. Oo. So yan po ano. So nag-resume na ang duwang port sa Matnog, siring man sa Pilar, ano. Diretso na ang mga mabiyahe niya to na mga biyahero. Pero baka nagkatarada pa ito, no? Ta sa parte siguro kan Lopez, Quezon, mga baka baha pa, ano, baka dai pa nakalaog sa Satuya, o pwede baka may rerouting man sinda, Yes may po. ibang dalan na pig-agihan. For the record po, Sir Mike, parang konti ngayon ang na-stranded sa Matnog kasi siguro dahil hindi passable yung ibang mga municipality po. Kaya hindi nakaabot, hindi po mahaba yung pila sa ano po. sa Blue Lane Oo. po. So duman pa lang sa may parting Quezon, stranded Yes po, na sinda. stranded na po sila. Kaya dahil kita Yes digding dakol na naging stranded vehicles. So watching ini si Clark Laressa France asin si Olivaraj Glor, binaraliktad ang pangaran na So sige, salamat turon sa Indo. Asin pasiring kita sa sarupan yato na kaibahan hali po diyan sa Gubat Municipal Police Station. Diyos maray na aga po, Sergeant Mike, asin sa mga viewers kan Pulis Kasanggayanin po ko digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Ako po si Staff Sergeant, Master Sergeant na pala, sorry, na-promote na. Captain, Adrian Siguro, Sardano. mga kapitan ka sa barangay o From Gubat NPS sa pamumuno po kan sa moyang Chief of Police. Na, Pero speaking of kapitan sa barangay, kadaklan na mga retired PNP personnel nagkakandidato nakita ko nga sa screen si si Sir Naria Loyo. si Sir Sa Asami Seabreeze. sa Seabreeze. Sige, partner. Sa pamumuno po ni Police Major Jeroni Partingka. So, diretso na po ako, Sergeant Mike. Sa samuya po ng operational accomplishment sa ining bulan in Oktubre. So, ikaw po kaming arrested sa kasong RA 9262. So, ikaw po kaming saro. Sa TEP, ikaw po kaming duwang arrested. As in, ini pong number 6 regional wanted persons kan Procar. So, arrested man po ini kan Gubat MPS. So, ang kaso po kay ni rape. Sa other wanted person po naman sa RA 7610. So, iba po kaming saro, accomplishment sa illegal gambling. So, iba po kaming tulong arrested. Digdi naman po sa RA 4136. Iba po kaming 172 citation ticket issued to traffic violators ganyan po na bulan kan Oktubre. Sa campaign against loose firearm po naman, Plan Katok. So iba po kaming saro na surrendered. Iba pong nag-surrender din sarong caliber 38. And then sa PCAD activities po, kanakaaging bagyong Christine. So, yan po ang Gubat MPS saro na nagtabang sa pag-distribute po ng relief goods. Kasabay po ang LGU Gubat as in ang MSWDO. So, sa Gubat po pala, ang Gubat po pala ni saro man sa
naapektuhan kang bagyong Christine. So iba po kita dumang apat na flooded areas. So antol po kay ni mga spillway. Sarap po kay ni sa barangay Carriedo. So yan po duman na spillway sa barangay Bulacau. Iba man po duman spillway, flooded man po ito. As in ini sa barangay San Ignacio sa may sitio Marok-Barok. Sarap po ito sa pinakaharom na flooded area sa Gubat pag sobrang kusog kan uran. As in sa National Highway din sa Barangay Buenavista. So kan nakaagi pong bagyo mga around siguro 5 PM di na po ini magihanin ni nababa na sasakyan. So reported po ini sa PPO na not passable. And then after po kan bagyo kinamagahan, so nagkandak po kita nin clearing operation from Carriedo to, although passable man po ito Sergeant na kinamagahan kay pan manghirapon magkanda kita nin clearing operation para matanggal po itong mga kahoy na nagkalat po sa sa kalsada. As in may report ang mga wire na mga naputol na wire kan cable as in sa tuya po na Soreco. So sa ngunyan po balik po sa normal deployment ang Gubat. Iba po man diba in time deployment. So sa ngunyan wala pong klase. So ang Gubat MPS po ay yan po sa mga establishment visitation, sa mga bangko, sa mga pawn shop, sa ngunyan nag-iikot para po ma-preventa po ang crime sa Gubat. And then pag kabanggi sa tuya na Uplan Bakal po kinakandakban po sa mga bar, sa inuman. So sa Gubat bihira man po ang nakita ko duman sa man lang ang bukas na bar pagbanggi. So yun lang po ang naduduman namo na pagkandakan ni Uplan Bakal. Maliban po sa mga tambay sa kalsada na naagihan po namo na nagiinom. So sa ngunyan po yun lang po Sergeant Mike ang sa mga na-accomplishment sa Gubat. Salamat po. Okay. Yan po ang mga naging activities man and accomplishments ka na Gubat Municipal Police Station. Pero sa area baga dyan ka na Gubat, pasiring palaog sa Preto Diaz, may mga ito baga na mga tinanom na naparay na pwede nang maani kuta na ito ang pwedeng na binaraha Bako lang po duman pala Sergeant Bike sa pasiring duman sa Preto Diaz, pasiring mang Barcelona. So kanina po nag-agi kami duman, nahiling ko pigaanin naman po sa mga paray pero na po ito flooded. Flooded na. So kaya rakman po so may tagsa diri kay itong sana mapakinabangan pa, sana uminit na mabalad pa ito na naani ninda na paray talagang nilabawan kan tubig baha so sa bagay may mga continuous naman po ang relief operations kan sa tuya ng gobyerno may papaabot po sa mga affected individuals and families sa bilog po na probinsya ng Sorsogon. Hali po kay Ma'am Jocelyn Villanueva. Good afternoon po sir. Digdi po sa binaha po kami. Pa-shout out po sa gabos ng mga taga Puchao. God bless. Joe Villanueva ng Puchao, Pilar, Sorsogon. Ayan, thank you very much sa padagos po na pag-aantabay sa samuyang programa. Ang pirmi man ini sa satuya si Ma'am Jocelyn Villanueva kan Puchao pirmi ini naghihiling kan pulis kasanggayahan. Salamat po ma'am salamat ligtas man po kamo maski po binaha ang area nindo. Sige, padagos po kita sa satuya po na saro na kaibahan hali po dyan sa Bulan Municipal Police Station. Good afternoon po. Good afternoon po sa mga kaibahan ko na yaon digdi. Ma'am, sir, good afternoon po. At magandang hapon din po sa mga nakasubaybay, nakikinig at nanonood po ng Bicol TV under Police Kasanggayahan and Focused. Ako po pala si Police Staff Sergeant Rosalie Iscartin,
Assistant Brigade PNCO, sa pamumuno po ng aming Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Burhel Bibibat, Chief of Police po ng aming Bulan MPS. Diretso na po ako sa aming operational accomplishment. Under po sa campaign again loose firearms po ng Uplan Katok namin, nagkaroon po kami ng 1 surrendered caliber 9mm po. Sa campaign against wanted person naman po, may 3 po kaming most wanted person na na-arrest. 2 po other wanted person. Then, nagkaroon din po kami ng arrest campaign illegal drugs, 1. And sa illegal fishing din po, meron din po kaming accomplishment, 1. Tapos sa RA 4136 po, sa traffic violation, meron po kaming citation ticket na 318 po. Tapos may TOP din po kaming 43 na accomplishment po. Sa PICAD accomplishment naman po namin, continuous din po ang BPATS training namin, sir, para po sa mga tanod natin, ready po sila sa in case nga ni po dyan sa mga bagyo, na at least makaresponde po ng agarang response po. Tapos, nagkaroon din po kami ng relief operation. Nag-assist po kami sa mga food packing. Tapos, police assistance din po sa mga nag-deliver po ng relief. Sa Bulan Municipal, sa munisipyo ng Bulan, nagkaroon po talaga ng grabing damage po kasi flooded po talaga lahat ng mga barangay po doon. Pati talaga mga halos consolidate namin yung mga naapektuhan na personnel natin, 35 po sila, master. Sa police. Bali, kaupod po doon ng 3 inyup namin na sa Puro Bulan. ini taga, puro sinda taga Bulan. Opo, sir. Oo. Lahat Yung po sa sila Bulan. na flooded ang balay nila at almost 35 po na personnel ng PNP. Pero wala sinda duman sa balay ninda. Yadto sinda sa may police station, as in sa iba na barangay nagtatabang. Yan po ang satuya na kapulis. Iyan ang pigya, sabi ko kasuba ako sa inyong mga kabarangay, na mas naiinot pa na natatabangan niya mo ang ibang tao kaysa sa diri niya mo na balay, na pamilya. Sige, partner, may iba pa kita na mga accomplishments or activities na gigibuhon sa Bulan? Bali, din po, resume na din po ang biyahe pa Masbate din po sa amin sa Oo, Bulan po. may port man pala ang Bulan. So, nag-resume na. Sige, padagos na ang biyahe sa dagat, sa port kan Bulan, Matnog, Asin, Pilar, Pamasbate or pasiring duman sa Samar, Leyte. Sige, isunod ta, mga kabarangay, ang satuya pa na kaibahan dyan sa Magallanes Municipal Police Station. Maray na hapon po sa gabos po na naghinanyog po as in nagsusubaybay po ang satuyang programa po. Sa panginginot po ang samuyang officer in charge na si Police Major Anthony Emperuelo po. Ako po si Patrolwoman Russell Blando. Ang pinadala po kang samuyang istasyon para po ipaabot sa Indo ang mga accomplishment as in ang mga nangyari po sa Magallanes. Ang sa operational accomplishment po, igwa po kami na other wanted person po na sa frustrated murder po. Tapos 2 po na illegal fishing sa municipal ordinance po, violation of municipal ordinance. As in, sa nakalipas po na bagyo, nagtabang man po ang Magallanes MPS, ang personnel po, kaiba po ang Bureau of Fire, as in ang MDRRMO, sa mga road clearing po, sir, para at least ang may mga minor na landslide man po kaya siya, na tapos ang mga puno po baga na road clearing po para at least ang pag-agi po kan sa tuyang mga biyahero, ligtas na po sinda. As in, ang sa relief operation man po, nagtabang man po kami, ang samuya po na wasi PD personnel po, naglaagmang po kidest sa
ano po, sa evacuation center po. oo. As in, Dapat ang- talaga partner maaraman man po kan sa tuya ng mga kababayan na dapat sa sarong evacuation center igwaman po kamo dapat diyan kay mahiling na police na babae, police woman na WCPD. Of course para may mga pangyayari kasi bako man kayo digdi sa tuya na may mga pangyayari na dapat mangyari sa babae na nasa evacuation center o mga kaakian na nasa evacuation center. Kaya kaipuhan na may hiling kita sa evacuation center na babae na pulis. Courtesy ni Ma'am Lats Jing. Naghihiling siya sa tuya si Lats Jing. Sige, partner. As in, padagos man po ang sa barangay enhancement po. As in, ang nagle-lecture man po sa barangay official po regarding po sa 9165, 9262, 7610. As in, ang sa school visitation po, padagos po na to yan tigigibo duman sa Magallanes. Ang nakalis po na October 17 po, tiga na po sa Moya sir ang first mass po waga na sa Kibalon. Sa Kasanggayan Opo. Festival. Oo. Sa tabang po kang mga force multipliers ta po as in mga other agencies po naging matrayon po ang pagganap po duman kang first mass po. So, yan lang ang mga naging activities sa tuya po na kaibahan hali dyan sa Magallanes Municipal Police Station. Sinangunyan, dangugon taman ang sa tuya na kaibahan hali po dyan sa Santa Magdalena Municipal Police Station. Good afternoon po. Ako po si Patrolman Michael Chasiscote, Assistant PCAD na mula po sa Santa Magdalena MPS po na pinapuno po ni Police Captain Rodel D. Dilaja po. Dito po kami sa accomplishment po sa operation po namin. Sa Oplan Cita po, may nakuha po kami dong na-issued po namin dun ay MTOP ay 40 po. Yung isa po ay deputized personnel of na revoke. Dalawa po yun. Yung sa operational accomplishment naman po namin ay na-arrested po namin yung municipal most wanted person number 3 po. At yung isa po, arrested for violation of RA 9165. Yung isa naman po ay arrested of other wanted person. At yung last naman po, yung arrested of other wanted person po. Sa PCAD naman po, nang bagyong Christine po, conduct man po kami ng rescue operation. Kasama po yun namin ang MDRM po. Salamat po sa kanila po at na-minimize po namin yung pagba po namin sa Santa Magdalena. Pagkatapos naman po, nag-participate naman po kami sa relief good distribution po. Sa PCAD naman po, continue naman po sa amin po ang barangay visitation, mobile patrol, distribution sang LCAC, at Oplan Katok po, pagkagabi po. Yun lang po. So yan po ang sa bagay kumusta ang Santa Magdalena? May mga flooded areas man kita na recorded duman. Warabang po na sir. Oo, sa Santa Magdalena So iba ang direksyon kan hangin talaga So si Ma'am Karen Del Rosario naghihilingwan po sa Satuya. Thank you very much Ma'am Karen sa antabay sa Satuya na programa. Nasa na ini? Kaya kung nasa Masbate siya or aniyo lang digdi sa Sorsogon. Si Ma'am Karen taga Masbate nagpaparuhayahay na sana. Naghahalat-halat kan talagang nag-retired PNP. Siguro makapitan man. Sige, So, yan po kung ang satuya na kaibahan sa Santa Magdalena. Siring man, ang isusunod ang halipudigdi sa Sorsogon City Police Station. Okay, good afternoon everyone.
Ako po ang makakaibahan ninyo sa hapon na ini, Police Master Sergeant Pearly Perez, PCAD PNCU Sorsogon City. So, saniyan nga, sabi ko nga, Master, kanina, sabi mo nga, bayan muna bago ang pamilya. Yun ang sabi. Ano? So, kan mga nakaagi nga ni, naging busy ang kapulisan kan Sorsogon City dahil nga ni po sa Kasanggayahan Festival. Since October 14 kita nag-start, Master, ano? Oo, Kasanggayahan. Opo, Kasanggayahan. So, sad to say, na-cancel nga ni po yan na activity, pero successful pa din. Naging successful. Maski May po mga na-cancel. ibang activities na dainan na. Dainan ng opo. Pero baka Ma-resume. ma-reschedule. Ma-reschedule. Ibang bulan. Oo. Opo. So, yun nga, nangyari naman, kasi nga, yun, naging busy po ang kapulisan kan Sorsogon City. Uminabot po si Madam Christine. So, naging busy ulit ang kapulisan kang Sorsogon kasi nga, nagkaigwa kita ki mga affected na mga barangays dito sa Sorsogon City. So, nagkaigwa kita ki rescue operation. So, ang mas maano po duman kasi nagkaigwa kita ki apat na barangay na talagang flooded. Yung talagang pong hanggang taas ang Digdi sa Sorsogon Digdi City. sa Sorsogon City. Boundary kang Bukal-Bukalan and Rizal. Sa time po ito na kasagsagan kang kang bagyo, bigla po tuminaas ang tubig po duman. So, naging matraffic duman kung nakita niyo po. So, may mga video po bagaan sa tuyang mga so mga yadto mismo sa May Barangay mga Rizal. Yes. netizens. Opo, mga netizen. Yun. Dahil po duman, nagkaigwa po kay Rescue ang nag-debriefing po ang CDRMO together with other agency. Pasasalamat po, saludo po kami sa Philippine Army and then Bureau of Fire, Coast Guard, and yato din po ang Red Cross. Red Cross ba yun? Opo. Salamat po sa inyo mga sir and ma'am. And of course, ang Of Speedy course, RRMO. yes, Spider Opo, ang Speedy RRMO po. Yan. Talaga pong nakasuporta po sinda sa pag-araw kaini na kalamidad. So, yun nga, Master, dahil po dyan, nagkaigwa po kami sa record po ini, na ang total damages from CDRMO Records Agriculture Office nakakalumo dahil nag-abot po ang damage na to sa rice. Nga yan? 133,796 and 430 pesos. So, yun po ang nangyari. Then, sa niyan, as of now, may recorded pa po kami na 2 stranded bus. Siguro po, niyan, madalaga nito kasi resume na po ang pasiring sa Matnog. Opo, ang 2 bus na ito, kasi nagkakaigwa pa sinda ki laog na 121 passenger pa po. Saan sinda na stranded? Doon mismo sa digdi sa lang may po Rizal? sa may Inos. Digdi na Opo, sinda. digdi na Nasa po parte sinda. na sa Opo. Bali, syudad. 10 sinda na recorded na mo sa nakaagi. Nagdiit-diit po siguro na Pabatnog. na, opo. Duman sinda sa Blue Lane. Yes, opo. Kanina pong aga, yada pa sinda, sa saniyan siguro, naghali na ito. Kasi resume na po ang Okay. So, kanina nga pong aga ulit, kaibahan ko din ang mga kaibahan ko sa city, as in, ang pasasalamat din po ako sa barangay officials kang Himaluto, kasi saro din po ang Himaluto na affected area, na apektuhan timaray kang bagyo. May baha. Yes po, Flooded lalo area na man po ang sinda. eskwelahan. So kanina, nagpagduman ni po, yadto po ang mga barangay officials, then ang mga parents po, nagturuwang po talaga paghali. Kasi ang lapok po hanggang nasa loob, wala, tawag nito. Classroom. Yes, opo, halos ang mga libro po ninda, Master, ang mga gamit po duman, di mo po mapakinabangan. So nakakalumo. Pero saludo po nga po kami sa sa mga teachers kang Basod Elementary School sa pamumuno ni Sir Rowan Celestra, kasi nagtuwang po sinda buong pwersa kang Basod Elementary School. Yadto po sinda nagtuwang sa paglinis o pag-clearing po kang school. And then pasasalamat din po sa students of Emilianum College Incorporated, kasi saro din po sinda sa naghatag o nag-share foods para sa mga duman affected na Sa mga evacuees. Opo, kang Barangay Himaluto. So sa niyan, medyo okay na ito. Siguro naman by Monday, klarado na po ang malinig na ang eskwelahan kang Himaluto. So, maski sabi nga ni kabisi kang kapulisan kang Sorsogon City, nagkakaiwa focus pa man din kira sa accomplishment
operational accomplishment. So, ini po ang accomplishment kang Sorsogon City. Nagkaigwa kami ki operations sa illegal gambling. Kang nakaagi lang ini na si Mana to present, nagkaigwa kami ki-arrested na anom sa illegal gambling. Illegal fishing, City Ordinance, nagkaigwa ki sarong operation. Saka ang arrested person is Dua. Turnover man ito sa City Agriculture Office. Then sa illegal logging, PD 705, nagkaigwa kami kay sarong operation. Tapos ang arestado na persona, Dua din po. Sa Republic Act 10593, Republic Act 8048, Coconut Preservation Act, nagkaigwa kami operation conducted na saro. Saka ang arrested person, Dua din po, na-file din po ini Master sa case file din yan. Republic Act 9175, yung Chainsaw Act of 2002, nagkaigwa kami kay operation na saro. Duwang arestado na persona. Sa illegal drugs, Republic Act 9165, nagkaigwa kami ki sarong operation. Na-file din lahat po ini ng mga na-file po. Saka sa most wanted po, nagkaigwa kami ki number 10 regional most wanted person sa kaso na rape. RPC Article 266-A. Then, number 3, city most wanted person. Violation of Section 5, Article 3 of Republic Act 7610. 3 counts. So, yan lang po, Master, kasi aram ko na halos patapos na ang oras. Okay. Okay, yan po ang sa tuya po ng mga naging activities accomplishments kan Sorsogon City Police Station. Siguro sa pagbabalik niya to mga kabarangay, mga partner, itaota sa tuya ng mga viewers ang hotline number niya to, kan every municipality niya to, every police stations na aniyon ang gunyan sa tuya. Ang second mobile first company pigtao na sa Kasubago ang hotline number nila. Sige po nanta sa Sorsogon City Giranay, partner. Okay, good afternoon po ulit. Sa mga viewers po kang programang ini po ang samuyang hotline number kasi for any reports or complaints, assistance, and emergency, pwede nyo pong makontak ang hotline number kan Sorsogon City sa number na 0998-598-6061. Ulitin ko po, 0998-598-6061. Sige, sinunta ang Santa Magdalena. Ito rin po. Ito po sa amin po ang hotline po namin, 0998-598-6077. Yan lang po. Ang Magallanes, ang hotline. Sa amon po sa Magallanes po, ang hotline po namin 0998-598-60073. Ulitin ko po, 0998-598-60073 po. Since sa Bulan, itautaman ang hotline. Sa Bulan MPS hotline po, 0909-812-7615. Bulan MPS hotline, 0909-812-7615. Since sa Gubat Municipal Police Station. Sa Gubat MPS hotline po, 0998-598-6070. So, nakapost man po ini na gabos na hotline kan Municipal Police Station sa Facebook account po nila. Salamat po. Since sa Matnog, Matnog MPS hotline number 0998-598-6074. Again, 0998-598-6074. Siringman sa Pilar. Ang hotline po kang Pilar MPS is 0998-598-6076. Ulitin ko po, 0998-598-6076. Yan. So, yan po ang sa tuya po ng mga hotline numbers kan sa tuya ng mga police stations na nakaibahan tangon yan. Siringman ang unit, ang second mobile first company na sa tuya po na nakaibahan ngunyan. So, sa lumatunon sa tuya ng mga naging kaibahan sa second mobile first company, si Patrolman Michael Angelo Rayan Ortiz. Siringman sa Pilar MPS, si Patrolwoman Mary Jane M. Medel. Sa Matnog MPS, si Police Staff Sergeant Bernice
Garland. Siring man sa Gubat Municipal Police Station si Police Master Sergeant Adrian Acerdano, asin sa Bulan Municipal Police Station si Police Staff Sergeant Rosalie D. Iscartin, asin sa masunod pa na Magallanes Municipal Police Station si Patrolman Russell Blando. Siring man sa Santa Magdalena, sa masunod niya to si Santa Magdalena si Patrolman Michael Escote. Siring man sa, of course, sa Sorsogon City Police Station si Police Master Sergeant Verly Perez. Sa pangaran po kan sa tuwi ng mga naging kaibahan na mga police station, asin ang Second Mobile Force Company, iniman po sa pangaran ni Provincial Director Police Colonel Alex C. Daniel. Ini po si Police Executive Master Sergeant Mike Espeña, hanggang sa masunod po niya itong programang Police Kasanggayahan in Focus.